Isa ito sa pinakabihira sa mundo. Kaunting pamilya na lamang sa isang maliit na isla sa Pilipinas ang gumagawa nito. Noong dekada 1960, ipinagpapalit ng mga pamilya sa burol ang asin tibuok, kapalit ng pagkain at iba pang mga produkto. Ngunit nawala ang tradisyong ito noong huling bahagi ng ika-20 siglo nang mas pinili ng mga kabataan ang mga trabahong may sahod na pera. Gayunpaman, ang pagbebenta nito ang naging pinakamalaking hamon para sa kanila. Isang pambansang batas na ipinasa noong 1995 ang nag-aatas na ang lahat ng asin na ibebenta sa Pilipinas ay dapat may iodine o iodize. Ang asin law ay ginawa upang labanan ang malnutrition at maiwasan ang goiter na kadalasang dulot ng kakulangan sa iodine. Ngunit malaking naging epekto ng batas na ito sa maliit na gumagawa ng asin dahil hindi nila kayang bilhin ang mamahaling makinaryang kailangan upang lagyan ng iodine ang kanilang asin. Dahil dito, bumagsak ang pambansang produkto ng asin mula 85% hanggang 7% sa loob ng 31 taon. Nagsisimula ang proseso ng paggawa kapag nangongolekta ang mga manggagawa ng libo-libong bao ng nyog na ibinababad sa mga palaisdaan ng alat na tubig. Tumatagal ng humigit kumulang 3 araw upang tadtarin ang 3,000 baon ng nyog para sa isang batch ng asin. Pagkatapos nito, pinapatuyo ang mga ito sa ilalim ng araw sa loob ng isang araw. Kapag ganap ng tuyo ang mga bao, pinagtatambak ang mga ito at isinusunog sa loob ng isang buong linggo. Kapag lubusan ng nasunog ang mga bao ng nyog, kinokolekta ng mga manggagawa ang abo at ibinubuhos ito sa isang imbudo ng pansala na hinabi mula sa kawayan at yantok na may lining na dahon ng palma. Gumagamit ng kahoy na pangdikdik upang siksikin ang abo ng nyog. Susunod, pinapadaanan ang tubig dagat na pansala upang makuha ang napakakonsentradong alat o brine. Sa susunod na yugto, inilalagay ng mga manggagawa ang mga palayok na seramiko sa ibabaw ng kalan. Ang mga palayok na ito ay gawa sa luwad at nagsisilbing hulmahan. Ibinubuhos sa mga palayok ang isinalang alat mula sa abo ng nyog at pinapakuluan sa kalan na pinapainit ng kahoy. Habang sumisingaw ang tubig, unti-unting lumilitaw ang mga puting kristal ng asin. Inuulit ang prosesong ito hanggang tuluyang mapuno ng mga kristal ng asin ang mga palayok na seramiko. Pagkaraan ng humigit kumulang 8 oras, kapag nabiyak ang ilalim ng mga palayok na seramiko, senyalis na ito naganap ng luto ang asin. Hinahayaang lumamig ang mga palayok magdamag bago alisin ng mga manggagawa mula sa kalan. Marahan nilang tinatapik ang mga palayok upang maalis ang mga hulmang asin. Pagkatapos ay gumagamit sila ng maliit na walis na gawa sa hibla ng nyog upang alisin ang mga anumang alikabok sa labas. Ang bawat isa sa mga asin na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $25. Sa kasalukuyan, karamihan ng asin na ginagamit sa Pilipinas ay inaangkat na mula sa Australia, China at Mexico.